itong pinaka, sabi ni San Pablo to, Jonathan ha. Kaya huwag mo sasabihin na kaming ROG, mas magaling ka pa. Ibinigay ko sa inyo Tanong. Sige. Mamaya ka, Jonathan. Teka, tanong ko si Salvador Jonathan Teka lang ha. Tatapusin ko lang yung verse. Kasi maganda pa naman yung tanong ko, saan iniwan ni San Pablo yung tunay niya aral? Teka lang, Jonathan. Mamaya ka, kakyat mo lang. Kumato ka muna Pagkat sa pinto. ibinigay ko. Kasi ang pinakamahalaga rito, hindi yung opinion natin. Yung kung ano yung nakasulat, ano yung pinapangaral ni Santong Pablo. Banal na Pablo to Hindi ka naman banal Makasalanan ka, nagkakasala ka. Alam ka naman ni Jofferdays natin yung kalagtasan natin sa mga opinion nyo lang. 8 billion na pagkat ibinigay ko ni San Pablo sa inyo, mga iglesia ni Cristo, mga iglesia ng Diyos, mga iglesia ng Panginoon sa Corinto, sa Roma. Ito mga binigay niya pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin. Hindi lang naman niya pinangaral, tinanggap niya muna. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan ng nasasaad sa kasulatan. 4. Inilibing siya at muling nabuhay sa 3 araw ayon din sa kasulatan. O sige, dyan na muna mga kapatid. Salamat. Anong verse yan, Brother Logoy? Kapatid, Unang Korinto, minamahal kong kapatid na Esther sa ROG. Unang Korinto 15:1 hanggang 4. Magandang gabi mga mahal kong ROG. I love you all. Mute muna ako ha. Ay, Terminator, good evening. Pwede ako magtanong. Jonathan, wag ka munang mga ruling. Para sa akin, hindi ako nagse-celebrate ng Christmas. Kasi wala namang masama. Gusto mo mag-celebrate ng Christmas. Ano yun it's celebration ng mundo yan Pero in-incorporate ng simbahan sa kanila para maging araw ng pagpano ni Kristo, the birth of Christ. Incorporated, Kaya dalawang side yan Simbahan nag-celebrate the birth of Christ sa mundo is talking about Santa Claus coming to town, di ba? Alright, hindi ka nag-celebrate ng... Pwede ko ipaliwanag. Mamaya magtanong kayo. Tanong ni Salvador, pakiulit mo, bro. Sabi niya kasi hindi siya nag-celebrate ng Pasko. Ang tanong ko po ganito, saan mababasa sa Biblia ang Pasko at ano ang ibig sabihin ng Pasko? Yun po. Ayun. Yan ang point ko kapatid, mali yung tinatanong mo kasi wala naman nagse-celebrate Christmas dito. Wala sa denomination namin yan dito sa ROG. Sino po yung nagsasabi? So dapat tanungin mo yung sa tamang pwesto, yung sa kanila, naniniwala yan ay pwesto, diba? Dito iba Tanong mo si Jonathan kasi Katoliko yan, naniniwala yan. Si Jonathan. Sige, alright. Bigyan niya ako ng time. Mahaba kasi to. 3 minutes lamang. Baka makatulog kami. Alright. Sige, bigyan mo ako ng oras. Bigyan natin oras si Jonathan. Mababa yan, 5 minutes. 5 minutes lang, bilisan mo. Mababa yan. Malakad ng oras mo, magpahayag ka na kasi ikaw nagse-celebrate. Mababa yan, 5 minutes. Kasi dalawa yung tanong niya Dalawa kasi yung tanong niya. Anong ibig sabihin ng Pasko? Anong kahulugan ng Pasko? At saan mababasa sa Biblia yung Pasko? Dalawa yung tanong niya kasi. Ano mo sa 5 minutes? May 5 minutes. Mabilis lang naman yan Hindi, ganito na lang, mabilis na lang, Jonathan. Mabilis lang yan, 5 minutes. May mababasa ba sa Biblia o wala o meron? Ganun na lang. Paliwanag ko nga eh. Hindi nga, kung may mababasa o wala, ganun lang, para maiksi lang. Paliwanag ko nga, nasa Biblia ang konsepto ng Pasko, ang Verse. Paliwanag ko na anong ibig sabihin ng Christmas, Pasko. Ito na, pakinggan niyo ako. Pakinggan niyo muna ako. Literal na kahulugan ng Christmas. Ang tanong niya, kung may, atay mo na Jonathan, ang tanong niya, letra por letra. May mababasa ba sa Biblia na Pasko? Yun, letra por letra. Ito nga ang Pasko, ang ibig sabihin niya, Christmas. Christmas ang ibig sabihin niyan, Pasko, misa para kay Kristo. Misa para kay Kristo. Ibig sabihin, ito ay pinagdiriwang pagdating ni Kristo sa mundo. Anong verse? Verse. Anong verse? Dito. Sa Juan 3 verse 16.
O, pinakita nyo ang pag-ibig ng Diyos sa katawan sa Juan 3 verse 16. Paliwanag muna Ito sa ay pala. panahon ng pasalamat, pagbibigay ng pagkakaisa. O, sige, paliwanag ka. One, sa English, Christmas, nakalagay Christmas. 1:3:16. Yan, Christmas. ang Christmas, nasa ilalim yan. Kaya nga Christ. Kaya Sa nga English yan, sa ipinanganak. English, Ang Christmas. Kristiyano ay Misa para kay Kristo, misa para kay Kristo. yan dahil sa Paliwanag Christmas. din ako dyan. Kaya nakatago Hindi. si Kristo Iulit mo. sa Magpaliwanag na ako para selebrasyon. mas maintindihan. Mamaya na kayo Paliwanag magtanong. ka na, Ipaliwanag ko naku. muna, mas maintindihan For ninyo. God's- Dito kayo Sige, mamaya paliwanag magtanong. na. Iulit mo ang 5 minutes, iulit mo. Ano yon? Anong verse? Iulit mo, sis. Iulit mo yung ano. Anong verse? 1? Ulitin mo yung 5 minutes para dito kayo magtanong mamaya para mas maganda. Para maintindihan nyo bakit nag-celebrate ang ano. Para maintindihan nyo kung ano ibig sabihin ng Pasko, Christmas. Andali Okay, lang, yung verse. Salvador. Game na. Andali ako na ako moderator. Bigyan Ako mo. moderator. Okay. Tahimik muna, Andali tahimik lang, muna. verse mo Salvador. nakapatid. Salvador. Tahimik muna lahat. Sandali, magpapaliwanag muna. Andali, ang mamaya na moderator's tayo. time. Moderator's time bago ka magpahayag. Salvador, Yes po. mute ka. Kailangan mag-mute ka. Hintayin mo matapos ang oras ni Jonathan bago ka magsalita. Okay? Alright. Malinaw, no? Thank you po. Okay na. Una, litira na kahulugan ng Christmas. No, ang salitang Christmas ay nagmula sa English, no? Christmas o misa para kay Kristo. Ibig sabihin, ito ay isang pagdiriwang ng pagdating ni Jesus Kristo sa mundo. No, nag-celebrate. Ikalawa, spiritual na kahulugan. Hindi ito basta-basta spiritual na kahulugan. Ang Pasko ay paggulitan ng kapanganakan ni Jesus, ang anak ng Diyos sa Bethlehem. No? Ipinakita nito ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan ayon sa Juan 3 verse 16. Ito rin ay panahon ng pasasalamat, pagbibigayan at pagkakaisa. Ikatlo, ang kahalagahan ng Katolisismo. Ito ituro ng Katolisismo. Ang Pasko ay isa sa pinakamahalagang kapistahan. Ito tinatawag naman na liturgical calendar sa simbahang Katolika. Ayon sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 2, 525. The celebration of Christmas keep of memory of birth of Christ in a faithful and joyful way. No, binibigyan din ang simbahan na ang Pasko ay pagdiriwang ng Diyos na naging tao upang iligtas ang sangkatauhan. Ang Christmas, ito'y tinatawag Christmas nga, misa para kay Kristo, pagdiriwang sa kapanganakan ni Jesus, anak ng Diyos, sumating sa mundo. Simbolo ng pag-ibig, pagkakaisa, pagbibigayan, espiritual na aral, paalala ng mismo ni Kristo na kaligtasan pag-ibig ng Diyos sa lahat. So, ang ikalawa, saan daw mababasa sa Biblia na ang Pasko? Una, ang Ebanghelyo ni Lucas sa Lucas 2 verse 1 hanggang 20. No, anong nilalaman nito? Hindi ang tandaan natin, ang Biblia ay hindi kalendaryo. Ang kalendaryo ay hindi po Biblia, tandaan po natin yan. Kung naghahanap kayong litra por litra, wala kayong mahanap sa Biblia kasi nga, ang Biblia hindi kalendaryo. Ito, sa Ebanghelyo ni Lucas 2 verse 1 hanggang 20, ang paglalakbay ni Maria at Jose papuntang Bethlehem. No, ang kapanganakan ni Jesus sa sabsaban, pagbisita ng mga apostol, ginabayan ng anghel. So, ipinakita dito na ang simpleng simula ng anak ng Diyos at ang mensahe ng kapayapaan at kaligtasan. Ikalawa, ang Ebanghelyo ni Mateo sa Matthew 1 verse 8 hanggang 25, kama 2 verse 1 hanggang 12. No, ang kapanganakan ni Jesus ay kapanganakan sa Bethlehem. Pagbisita ng tatlong mago, 3 wise men, pagka Ehipto upang iligtas si Jesus mula sa Haring Herodes. Din ipinakita ng pakikilala sa buong mundo. Ang kapanganakan ni Kristo ay katuparan sa mga hula sa lumang tipan. So ano ang kaugnayan sa Pasko dito? No, ang talatang ito ay batayan sa tradisyon ng Pasko, ito yung tinatawag ng Kristyanismo. Ang Pasko ay paggunita ng pagdiriwang ng kapanganakan ni Kristo. Hindi lamang isang kasaysayan, kundi isang espiritual na okasyon o pag-ibig at kaligtasan. No? Sa Lucas 2 verse 1 hanggang 20, kapanganakan ng anghel, pastor. Sa Matthew 1 verse 18 hanggang 25, Matthew 2 verse 1 hanggang 12, kapanganakan o pagbisita ng tatlong mago o pantas, no, sa Ehipto. No, ang Pasko ay paggunita ng pangyayaring ito ay pinagdiriwang bilang isa ni Kristo, Christ Mas. So paano ba i-compute ito? So punta tayo kung paano i-compute ito. Kasi marami nagtatanong kung paano, kasi sabi ko na kanina sa inyo na ang kung naghahanap kayo ng biblical, litra po litra, tandaan natin ang kalendaryo ay hindi Biblia, ang Biblia hindi po kalendaryo. No, pero meron tayong
Kaya sabi ko sa inyo, dito kinukuha ang kapanganakan ni Kristo kung ano yung tamang, bakit pinagdiriwang ng Katoliko ang December 25 dahil kinuha yan sa kasaysayan tradisyon, no, ng mga sinaunang mga Kristiyano, no? At kinikwenta yan ayon po sa Biblia, galing po yan sa Biblia, no? So hanapin ko dito yung Christmas, no? Hanapin ko dito yung Christmas kung saan natin mababasa, no? So hanapin ko muna yung ano ko dito. Hanapin ko muna. So may oras pa ako, no? 30 seconds na lang. No? So hindi ko makita saan ko na nalagay yung ano ko. Saan ko nalagay yung mga reference ko. Maganda yung reference ko, talagang biblical 'yun. No, sa reference ko wala. Okay. So dito tayo. No? Bakit Christmas? Bakit Malapit na tayo. bakit December 25, no? So yan po, bakit December 25, no? Ipinagdiwang. So hindi ko nakita. Time is up. Time is up na, oh. Alright. Sige, ano bang tanong niyo? Ako, may tanong ako. Ako muna, pwede po ako. Sige, ikaw muna, kapatid. Sige, Salvador. Sa Christmas naman po talaga, tama yung sinabi, ang kamatayan ni Kristo. Kahit kami nagugunita kasi makabiblia po yun. Ibinilin nga ng Panginoong Hesus na alalahanin ninyo, inyong ganapin at alalahanin ninyo na ito ang aking, di ba, yung pagpapainom ng kanyang dugo at pagkain ng katawan. So, hindi ko muna ibibigay ang bersikulo kay Brother Jonathan. Sangayon ako doon kasi makabiblikal naman talaga yun eh. Pero doon sa Pasko na sinasabi niya na December 25 ay medyo naguguluhan lang ako. Kasi totoo namang ipinanganak ang Kristo sa pasabsaban, di ba po? Wala halos lahat. Alright. Alam talaga yun. So, ang hindi ko lang maintindihan doon sa paliwanag niya kasi kapanganakan ni Kristo, December 25, nasingit niya nga eh, di ba? May paliwanag dapat siya dyan. So, kung December 25 ipinanganak si Kristo, bakit nagsiselebrate ang Katoliko ng Immaculada Concepcion ng December 8? Lots, magkaiba yung Immaculada Concepcion sa December 25. Kaya nga, totoo naman. Teka lang, brother. Magkaiba. Doon tayo sa doon tayo sa December tayo. Huwag tayo sa Immaculada kasi ibang topic yun. Hindi. Kaya nga, hindi iba yun, may kaugnayan yun. Kasi ano ba ang ibig sabihin ng Immaculada? May kaugnayan, pero ang topic natin kasi December 25. Kaya nga mahuhulog yun doon sa sinasabi mo sa December 25. So ibig sabihin, paglilihi, ang Immaculada Concepcion, brother, anong ibig sabihin sa inyo, sa Katoliko? Yan ay klarong-klaro po yan, Immaculate Conception. Paglilihi ng... Nakasaad si Maria, ito ay bakit ito mahalaga? Ibig sabihin, brother, paiksihin na natin, naglihi ng December 8, nanganak ng December 25. Hindi mo naintindihan. Hindi mo naintindihan. Magtanong ka lang, Lods. Ano ba ang ibig sabihin ng Immaculada Concepcion? Ang Immaculada Concepcion, walang orihinal na kasalanan. Yan ang ibig sabihin yan. Yun yung pagkaka-interpret Immaculate mo. Concepcion. Kaya magtanong ka lang kasi hindi mo alam yung aral ng Katoliko eh. Immaculada Concepcion, walang orihinal na kasalanan. Yan kung ibig sabihin yan. Kaya sabi ko sa iyo, doon tayo sa December 25. Kasi magkaiba yan. Diba? Yun talaga paliwanag niya. Immaculada Concepcion, walang bahay ng kasalanan si Maria, walang orihinal na kasalanan. Na walang bahay ng kasalanan. Yun. Kalahati lang kasi brother ang sinasabi mo eh. Kalahati lang yung sinasabi mo, pero buuhin mo paliwanag niyan. Ayon sa ayon sa ang Lucas 1 paglilihi verse ng babaeng birhen. Ayon sa Lucas 1 verse 28 yan. Mababasa natin yan. Ang pagbati ng anghel. So, ibig sabihin, naglilihi ng December 8 ng anak. Hindi nga paglilihi. Ano ka ba? Ang Immaculada nga, orihinal na walang kasalanan. Kalahati lang sinasabi mo, brother. Kalahati lang. Yan ang ibig sabihin ng Immaculate Conception.
Ang paglilihi ng babae brother, virhen, anong paliwanag mo sa Immaculate Conception, Brother Salvador? Para sa iyo. ang totoo po niyan, Iba kay sa Jonathan probinsya namin, sa probinsya po namin, ay isa po akong sakristan. Nominal Katolik ka. Tawag namin dyan, nominal Katolik. Oh, di ba po? Ang tawag So, namin dyan, nominal Katolik. Bakit Nanilbihan ang na po sagot ako. ni Jonathan kalahati lang sa sagot Opo. mo? O, Totoo buuin naman mo, bakit sinasabi kalati lang? niya. Sige, buuin mo. Sige. Ang paglilihi, Wala, Jonathan? ang paglilihi ng birheng babae na hindi walang bahid ng kasalanan. Di ba? Tama? Oh, ibig sabihin ang paglilihi ng birheng babae na walang bahid ng kasalanan, kasama ang paglilihi doon. So naglihi ng December 8, nanganak ng December 25. Yun yung ibig sabihin noon. Hindi, brother. Hindi yan aral ng Katoliko, brother. Unawa mo lang yan. Hindi ko unawa to, brother. Ano ka ba? Ako may biblical basis ako rito. May ano ako. Hindi, kaya nga, sige, ipaliwanag mo ang Sige, ito, paliwanag ko. Ang paglilihi ni Maria, ito na. Ipakita mo sa akin letra by letra, translate. Ang paglilihi ni Maria, ito'y tinatawag nga na Immaculate Conception. Ito tumutukoy sa pagkabuo ni Maria sa sinapupunan ng kanyang ina, si Santa Ana, ng urang gurina na kasalanan. Hindi ito tumutukoy sa kapanganakan ni Jesus. Layunin ni Handa si Maria upang maging ina sa tagapagligtas ni Jesus. Yan ang kahulugan yan. Kaya tinatawag siya ng paglilihi ni Maria sa side ni Maria at saka sa kanyang ina. Hindi kasali si Jesus dito. Hindi pa kasali kasi paglilihi pa lang, Ikalawa, brother. ang paglilihi ni Jesus, dito na, papasok na tayo kay Kristo. Ang literal na paglilihi o conception ni Jesus, tinatawag naman, annunciation, ang tawag doon. Paglilihi ni Jesus, kasama si Maria na dito. Nangyari ito nung Anghel Gabriel, na bumati kay Maria at sinabi siya, magdadalang tao siya sa pamagitan ng Banal Espiritu Santo, Lucas 1:26 hanggang 38. Tinatawag din ito na virgin birth of miraculous conception of Jesus. Tama yun. Intindihan mo na? Unang Lucas, sa Anong Lucas. pagkakaiba? Mamaya ka na. Anong pagkakaiba dito? 31 yan. Anong pagkakaiba dito? 26 Ang hanggang Immaculate 31. Conception, paglilihi ni Maria. Maria ay pinanganak na walang orihinal na kasalanan. Ang paglilihi saan naman ka ni Jesus paglilihi? ay Di ba? ipinaglihi sa pamagitan ng Espiritu Santo sa sinapupunan ni Maria. Yan kung ibig sabihin. Kaya tinatawag kitang nominal Katolik. Hindi ka nag-aaral ng gusto. Nagkatoliko ka. Yan ang tawag Umalis dyan. nga ako dyan, brother. Kano ka ba naman? Bihira ka. Inalisan mo ang nagbibigay ang founded Jesus Christ. Inalisan mo ang 7 sacraments. O sino ang maliligtas ngayon? Inalisan mo yung buhay ng bibigay buhay. Ikaw naman, brother, baka makwento ko sa yung karanasan ko, baka Magtanong magulat ka ka. ayon sa doktrina ng simbahan. Huwag kang magpaliwanag kasi hindi mo alam. Kaya nga sinasabi ko sa iyo, hindi mo alam kung paano ako umalis sa Katoliko. Kasi nga wala, di mo pinag-aralan. Nominal Katolika. Ibig sabihin, brother, yung pari na nanghahalay, kailangan ko ba pag-aralan pa? Sige, sasagutin kita dyan. Di ba? Sige, sasagutin kita dyan. Sige, sabihin na natin lahat ng pari ng naghahasa, makasalanan. Ibig mo bang sabihin ang tatag ni Kristo na iglesia ay makasalanan? So, Tanong ko sa'yo. Hindi yan makasalanan kasi talaga. Ibig sabihin, ang lahat ng mananampalataya ay bunga ng pagkatao niya ay makakasala nga. Hindi ibig sabihin ang nagtayo ay nanatiling banal, holy. Kaya nga Jesus Christ founded Jesus. Catholic founded Jesus Christ. Ang Ulo si pumapasok Kristo. sa katawan ni Kristo, kahit kailan hindi na dapat nagkakasala. Oy, delikado yan. Delikadong aral yan. Kaya nga sabi, Delikadong sabi aral yan. paano delikado sinasabi Kasi nga mo? hindi ka na magsisi.